Good day, engineers. So, welcome to GE4 Mathematics in the Modern World. So, sabi ko sa noong orientation, ang GE4 ay mahahati sa dalawang parts, which is yung isa, or the first part is the college algebra, and the second part is the trigonometry. So, uh, bago tayo pumunta sa mga solving part, let us learn about the basic concepts, principles, and properties of algebra. So, punta muna tayo sa brief history of algebra. So, classical algebra involving the solving of equations or finding the unknown number has been around for more than 4,000 years. Egyptian mathematics did not use symbols like plus, equals, times, divide in solving math problems. They stated and solved math problems verbally. Hence, their math was rhetorical. So, noong unang panahon daw, hindi sila gumagamit ng mga symbols like this. So, ang math nila dati ay, ito, they stated verbally. So, paano sila nakakapag-solve ng math without using some symbols like this? So, meron tayong tinatawag na mathematical phrases. So, ano yung mga example ng mga mathematical phrases na sinasabi ko? So, first is 7 less than a number x. So, paano natin isusulat itong 7 less than a number x? So, pwede natin siyang sulat as x minus 7. Tama? So, second example, the quotient of n and m. So, paano to? So, n divided by m. And lastly, 6 times a number y. So, pwede natin siyang isulat as 6y. So, marami pa tayong mathematical phrases, pero ganyan yung examples ng math nila noon. Next, the Greek mathematician Diophantus, who is thought to have lived around 250 AD and is often known as the father of algebra, is best known for his work Arithmetica or Arithmetica. So, Arithmetica is a book. So, ito yung book. Book siya na ang author ay si Diophantus. So, itong Arithmetica ay contains 150 algebraic equations and solutions. So, si Diophantus po ang tinuguriang the father of algebra. So, pakitandaan po yung pangalan ng father of algebra. The word algebra comes from the title of a book written in 825 AD by an Arab astronomer and mathematician. So, yan. Hindi ko alam kung paano basahin. Napakahaba. So, try ko. Muhammad Ibn Musa al-Khwarizmi.
So, yung book niya entitled Hisab Algebra wal Mukabala. So, hindi ko alam kung tama yung pag-pronounce ko, guys, ha. Titignan nyo naman, ang hirap-hirap basahin, 'di ba? So, yung book na yon means The Science of Reunion and Reduction. So, ang loose translation ng algebra means to balance. So, noong 1140, yung book ni Muhammad Ibn Musa ay na-translate sa Latin. So, ang title na niya ay Liber Algebrae et al-Mukabala. So, hindi ko alam talaga kung tama yung mga pronounce ko, pero ayan po siya. So, noong 16th century naman, so yung word na algebra ay lumitaw sa English language as algebra. So, ito na siya, algebra. So, from algebra, naging algebra. And later became algebra, which means restoration and opposition. So, wait lang, sorry. So, pakitandaan po yung mga meaning at saka mga words na nakikita nyo ngayon sa screen nyo. So, the earliest use of the printed English word algebra is found in Robert Ricorde's Pathway of Knowledge. So, book din po ito in 1551. So, si Recorde daw, or si Robert Recorde is best known for inventing the equality symbol. So, ito po si Muhammad. Wait. So, ito si Muhammad. Tapos, ito naman si Robert Recorde. Ito yung book na, ito, Hisab Algebra. So, ito yung Hisab Algebra. So, the French mathematician, sinerch ko kung paano basahin yan eh. François Vite made many improvements in the theory of equations by demonstrating the value of symbols. René Descartes introduced the idea of representing known and unknown quantities with letters near the beginning and near the end of the alphabet. Descartes is considered as the first modern mathematician and made very important contributions to the field of geometry. So, ito si François. François. Tapos ito naman si Rene. So, pakitandaan yung mga contributions nila sa math. So, after natin sa history, punta na tayo sa integers. So, familiar ba kayo sa integers? Yes, 'di ba? Kasi itong integers ay mula high school kasama na natin 'to. So, integers are the collection of whole numbers and negative numbers. Similar to the whole numbers, integers also does not include the fractional part. Thus, we can say integers are numbers that can be positive, positive, negative, or zero, but cannot be fraction. We can perform all the arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication, and division. So the word integer originated from the Latin word integer, which means whole or intact. So, ang integers po ay pwedeng positive, negative,
at 0. Pero hindi daw siya pwedeng maging fraction. So, punta na tayo sa addition of integers. So, dito sa additions of integers, meron tayong two cases. So, ang first case natin ay signs are the same. So, para na tong review, guys, kasi alam nyo na to. So, if the signs are the same, add and keep the same sign. So, positive plus positive is positive. So, 2 plus 5 is equals to 7. 2 plus 17 is equals to 29. 722 plus 523 is 1,245. So, same sign na negative. So, both numbers are negative. Kapag pinag-add mo, keep the same sign pa rin. So, negative plus negative is negative. So, examples, negative 5 plus negative 4 is negative 9. Negative 14 plus negative 21 is negative 35. Negative 67 plus negative 87 is negative 154. So, next case is when the signs are different. So, case number 2 ay yung signs po natin ay different. So, nasa addition pa rin tayo ng integers ha. So, sabi dito, if the signs are different, subtract the numbers and use, to ang importante, use the sign of the larger number. So, eto. Meron tayong example, 7 plus negative 3. So, sabi dito, iso-subtract daw natin siya. So, 7 minus 3 is 4. And take natin yung sign ng bigger number. So, since mas malaki si 7 kesa kay negative 3, so ang answer is positive 4. So, paras din dito sa 41 plus negative 15, since mas mataas si 41, positive ang sagot. So, negative plus positive, pares din. Keep the sign of the bigger number. So, negative 9 plus 6, ipagsusubtract natin. 9 minus 6 is 3. And tingnan natin kung anong pinakamalaking number, which is yung negative. So, meron tayong negative 3. Negative 85 plus 49 is negative 36. So, punta na tayo sa subtraction of integers. So, itong subtraction of integers, nung high school ako, dito rin ako nalilito. Kung sana, ngayong college na kayo is master nyo na tong subtraction of integers. So, to subtract a number from another number, the sign of the number which is to be subtracted should be changed. And then this number with a change sign should be added to the first number. So, tingnan natin dito. Positive minus positive. So, sabi, change the sign of the number to be subtracted. So, di ba ang 6 at 2, ano yung isusubtract natin? Di ba si 2? So, i-change natin yung sign niya into negative. Yan. Tapos, pagkatapos natin ma-change, i-add daw natin. So, pag na-add na natin, yung result takes the sign of the greater number. Since mas mataas si 6, si positive 6 kesa kay negative 2, ang sagot ay positive. So, dito naman, negative minus negative. So, ito, negative 9
negative 9 minus negative 6. Sabi, change the sign of the greater, change the sign of the number to be subtracted. So, ang number to be subtracted dito ay yung negative 6. So, change lang natin. Magiging plus na siya, positive. Tapos, i-add daw natin sila. So, negative 9 plus 6. So, pag na-add natin dyan, magiging negative 3. Since mas mataas si negative 9, mas greater number si negative 9 kesa kay 6. So, next, positive minus negative. Change ulit yung sign ng number to be subtracted, which is itong negative 3. Tapos, ipag-plus natin. So, 5 plus 3 is equals to 8. Next, may negative minus positive. So, change ulit natin yung sign ng to be subtracted. So, itong positive 2 magiging negative 2. So, negative 7 minus 2 is negative 9. Nakuha? I hope madali na lang sa inyo to. Punta na tayo sa multiplication and division of integers. So, same din. Merong case 1 and case 2. And ang case 1 natin ay signs are the same. So, kapag nagmumultiply tayo at nagdi-divide ng integers, kung ang signs nila ay magkaparehas, ang answer natin is always positive. So, kapag same is always positive. So, itong rule na to ay sa multiplication and division lang Sa multiplication and division. Next, tingnan natin. So, positive times positive is positive. Positive divided by positive is positive. Negative times negative, same sign, is positive. And negative divided by negative is positive. So, punta na tayo sa case number 2. So, sa case number 2, signs are different. So, kapag signs are different, always negative. So, kanina same, always positive. Ngayon, different, always negative. So, positive times negative is negative. Positive divided by negative is negative. Negative times positive, negative. Negative divided by positive is negative. So, ayan po yung operations on integers. So, after that, punta na tayo sa, hindi ko napalitan, sorry. Punta na tayo sa functions. So, ito po ay functions. Functions. So, functions po yan, di ko lang napalitan. So, functions are very important concept in mathematics. A function is a relation such that each element of the domain is paired with exactly one element of the range. An equivalent definition is that a function is a relation in which no two ordered pairs have the same first coordinate. The functional notation is given as y is equals to function of x, where f indicates that a function exists between the two variables x and y.
So, punta na tayo sa ating examples. Alam nyo na to kasi parang nagre-recall ulit tayo. So, dito, binigyan tayo ng isang function. Tapos, find the following daw. F of 4. So, function 4 sa A to is equals to, we just simply substitute lang. 2 times 4 raised to 2 minus 3 times 4 plus 5. So, ilan to? 4 times 4 is 16. Diba? Times 2, 32. Minus 12 plus 5. So, 32 minus 12 is 20 plus 5 is equals to 25. So, sa letter B, ganun rin. Isa-substitute din natin. So, magiging 2 times negative 3 squared minus 3 times negative 3 plus 5. So, the answer is 32. Next, letter C, F times 2t equals to 2t squared minus 3 times 2t plus 5. So, simplify natin. 2 times 2 is 4 times 2, 8t squared minus 6t plus 5. So, yan na po yung sagot. So, punta na tayo sa fundamental operations of functions. So, meron tayong the sum difference of two functions, f and g, is defined by the formula f plus minus g of x equals f of x plus minus g of x. So, sa product is ganyan din. F of x times g of x. Sa quotient naman ay f of x divided by g of x. Sa composite function naman, ito yung pagko-combine na given functions in given order. So, para mas magets nyo, punta na tayo sa ating examples. So, let fx is equals to 2x and g of x is equals to 3x minus 2x. So, letter A. So, anong gagawin natin dito? So, pag-a-addin natin since addition siya. So, i-rewrite natin f of x plus g of x. And then, kunin natin yung mga function. So, ang fx natin ay 2x plus 3x minus 2. Then, magsasubstitute na tayo.
plus 3 times 2 minus 2. 4 plus 6 minus 2 equals 8. So, yan na yung answer. Madali lang, di ba? Next, quotient of two functions. So, rewrite natin f of x divided by g of x. So, ang f of x ay 2x, ang g of x ay 3x minus 2. So, substitute. So, ilan to? Meron tayong 6 and 9 minus 2. Kaya magiging 6 over 7. Next, product of two functions. Sa product of two functions, i-rewrite natin siya as ganito. Then, kunin natin yung mga function. Na 3x minus 2. Then, substitute natin. 2 times 2. Then, 3 times 2 minus 2. Magiging 4 times, ilan to? 6 minus 2. So, meron tayong 4. So, the answer is 16. Next, composite function between f and g. So, ganito yung, ganito siya i-rewrite. G of x. Since mas nauna ang f, so siya yung uunahin natin. And nasa loob si g of x. So, substitute muna natin yung g of x. Ang g of x natin ay 3x minus 2. Tapos, substitute natin 3 times negative 1 minus 2. So, f is... So, after natin makuha yan, so, itong value na negative 5, yun yung gagamitin na natin dito. So, magiging f of negative 5 equals to 2x equals 2 times negative 5. So, meron na tayong negative 10. So, yan yung sagot. So, kapag naging g, tapos f, paano natin siya i-rewrite? Magiging g, tapos f, x. So, ganyan siya. Sige, tuloy na natin. F of x ay 2x. Tapos, substitute natin 2 times negative 1. So, magiging g of negative 2. Tapos, itong negative 2, yun ang isa-substitute natin sa g of x, which is yung 3x minus 2. So, magiging negative 6 minus 2. So, magiging negative 8. Wait lang, napipindot ko kasi.
So, magiging negative 8. So, ayan. Next, ito. So, paano natin gagawin to? So, meron na tayong 2. Tapos, yung function daw ng x, which is 2x. Tapos, 2 times 2 times 2. So, ilan na yan? Magiging 8. So, diba? Ang dali. So, magsasubstitute lang tayo dito, guys. Next. So, ito. Kung titignan nyo, parang mahirap, no? Pero, rewrite natin. 4G. 1. So, anong gagawin natin dyan? So, yung 4, ita-times natin sa g of x. So, ano ang g of x? 3x minus 2. And then, yung 3, ita-times natin sa function of x, which is 2x. Then, substitute na natin. 3 times 1 minus 2 over 3 times 2x ay 2. So, ilan to? So, 3 minus 1 is 1. So, 4 times 1 is 4. All over 2 times 2 ay 4 times 3 is 12. So, magiging 1 over 3. So, ito na yung sagot. So, madali lang tong functions, di ba? So, ngayon, pupunta na tayo sa operations of fraction. So, dito sa operations of fractions, so, pag-aaralan natin kung paano mag-add ng fraction, subtract ng fraction, multiply ng fraction, at mag-divide ng fraction. So, to add fractions, there is a simple rule. So, ano yung rule na ito? So, sabi niya, kapag A over B plus C over D, so ano? Mag-cross multiply lang tayo. So, ito, tapos tong B, C, and then, yung magiging numerator niya ay pagta-times natin. B times D. Wait, sorry. So, nakita nyo ba yon kung paano? So, ito. Si A times D, ito na yon. Tapos, copy natin yung sign, which is plus. So, ito na yung plus. Tapos, B times C, all over. Sa denominator ay ipagta-times natin yung dalawang denominator. So, ayan. Example tayo. Letter A. So, x over 2 plus y over 5. So, ano yan? Magiging 5x plus 2y all over 10. So, ayan na yun. Wait lang guys Napipindot ko kasi. So, letter B. So, paano to? Magiging, so, ganyan. Tapos, multiply natin. So, magiging 4 times x plus 4 plus 3 times x minus 4 all over 3 times 4 is 12. So, yan na ba?
Di pa. Kasi isi-simplify natin by distributive property. So, didistribute natin ganyan. Tapos itong 3 dito. So, gawin na natin. 4x plus 4 times 4 is 16 plus 3x. 3 times negative 4 is negative 12 over 12. So, since like terms ito, pwede natin siyang ipag-add. So, 7x, 16 minus 12 is positive 4 over 12. So, ito na yung sagot. So, next, subtracting fractions. So, dito sa subtracting fractions, parehas din sa adding of fractions. Ang pinagkaiba lang ay, syempre, sa subtracting fractions, minus tayo. Diba? So, try natin. Letter A, 4x minus 3y over 12. So, yan na yung sagot. Next, letter B. So, meron tayong x plus 2 times x minus 2 minus x times x is x squared all over x times x minus 2. So, simplify natin. Paano natin isi-simplify ito? By ano? By using FOIL method. Diba? So, start natin. So, first, x squared. Outer minus 2x. Inner plus 2x. Then, last, 2, positive 2 times negative 2 is negative 4. Tapos, kopya na natin to. Minus x squared. All over. So, simplify din natin siya. X squared minus 2x. So, tingnan nyo. May makakancel. To. So, matitira ay negative 4 over x squared minus 2x. So, next, multiplying fractions. So, ito yung pinakamadali. Kasi sa pag-multiply, pag-multiply lang natin yung numerator sa numerator and then denominator sa denominator. So, example, 3x squared over 3 times x minus 2. So, pwede natin i-simplify as 3x squared over 3x minus 6. Diba? Dali. Pero pwede rin pala siyang maging ganito. Cancel yung 3. So, magiging x squared all over x
minus 2. Next, ay, hindi ko na naman napalitan. Wait lang guys. So, punta na tayo sa dividing fractions. So, dito sa dividing fractions, first flip the fractions we want to divide by, then use the same method as for multiplying. So, tingnan natin kung ano yung dinidivide. Divide tong C over D. So, kapag i-divide natin yan, if flip natin or yung tinatawag na reciprocal, so magiging nasa taas na yung D over C. Tapos, papalitan natin yung divide ng times. So, since naka-multiply na siya, so apply natin yung last na napag-aralan natin, which is i-multiply natin yung top sa top or numerator sa numerator and denominator sa denominator. So, gawin natin. So, 3y squared over x plus 1. Then, reciprocal natin, magiging 2 over y. Tapos, gagawin na natin multiplication. So, 2 times 3y squared is 6y squared over y times x plus 1. So, yan na yung sagot. Or pwede natin i-simplify as, so makakancel to, kaya magiging isang y na lang. And makakancel yung sa baba. So, 6y over x plus 1. So, ayan. So, punta na tayo dito sa algebraic expressions. So, sa algebraic expressions or variable expression, it is a mathematical expression consisting of two main parts. So, variables and constants. They join together using mathematical operators such as addition, subtraction, multiplication, and division, and exponentiation. So, dito sa example natin, meron tayong 2x plus 9. So, ang 2x at 9 ay tinatawag na terms. Tapos, ang x dito ay tinatawag na variable. And yung katabi ng variable is the coefficient. Tapos, itong 9 is fixed value or constant. Constant. Since wala siyang katabing variable. So, ma-elaborate pa natin yung mga meaning dito sa next slide. So, the variables are the symbol whose value is unknown. So, minsan nakikita natin siya as x, y, ganon. Minsan may z. Tapos ano pa? Pwede lahat ng letters. Basta unknown siya. So, next is constants. So, constants ay fixed number. So, basta hindi siya nakatabi sa variables. So, coefficients ang tawag sa number naman na minumultiply sa variable. So, ang pinagkaiba ng constant, ang constant ay mag-isa lang siya, ang coefficient naman ay katabi ng variable. So, sa terms, a term can be variable alone, a number, a product of two or more variables, or a product of a number and a variable. These numbers or variables are called factors of term. So, sa terms, meron tayong tinatawag na like terms.
which is ito, 2x and 3x. Bakit siya like terms? Kasi same variable sila at the same time, same exponents. So, may 1 tayo ditong exponent, diba? So, same sila. Same with 4y and negative y. So, sa 4y, tsaka sa negative 9y. So, same sila ng exponent na 1. So, tingnan natin sa unlike terms. 2x, tsaka 3xy. Kung papansinin nyo yung variables nila, itong 2 ay x lang, and yung 3 ay x and y. So, unlike terms sila. Next is 2x at saka 5x squared. So, pares naman silang variable x, pero ang pinagkaiba ay itong 2x ay 1 lang ang kanyang exponent, pero itong 5 ay naka-squared siya or 2 yung kanyang exponent. So, unlike terms sila. So, punta na tayo sa types of algebraic expression. So, dito sa types of algebraic expressions, dito yung tinatawag na polynomial. Ang polynomial ay isang expression having one or more than one unlike terms with positive integral exponents of variables is known as the polynomial expression. So, examples ng polynomial ay 2x, 3x plus 11, x plus y, x plus y plus z minus 7. At marami pang iba. So, meron tayong different types of polynomials. Ito yung monomial, binomial, tsaka trinomial. Sa monomial, mono, diba? Mono, isa lang. So, only one, unlike term, is called monomial expression. So, tingnan natin dito. 3x. So, mag-isa lang siya. So, mag-isa lang siya. 4x, yz, tsaka 2x squared. Sa binomial naman, meron tayong 2 unlike terms. So, tingnan natin to. 2x plus y. So, isang term, pangalawang term. Kaya siya binomial. Parang bicycle, kaya dalawa. Next, trinomial. So, dito, syempre, 3 unlike terms. Parang tricycle. 3 ang gulong. So, ito, tingnan nyo. 7x squared plus 3x plus 5. So, meron tayong 1, 2, and 3. So, I hope nasundan nyo So, ayan yung different types of algebraic expressions. So, hanggang dito na muna itong lesson natin. So, thank you for listening. And kapag may mga tanong kayo, i-PM nyo lang ako, or kapag nag-face-to-face class tayo, magtanong kayo sa akin to clarify some hindi nyo naintindihan sa lesson natin ngayon. So, thank you for listening and bye.